Sisimulan na nga natin ang part 3. Hindi ko na nga kayo sinama sa biyahe guys. Nagbiyahe pa kasi kami from Sapa, Vietnam to Hanoi. At dito na nga kami nag-lunch. Famous restaurant daw to sa Hanoi. Pinaka main dish nga dito ay bukod dito sa spring roll at yung tinatawag nilang pho. Char corny na guys. Bukod nga sa buffet na kinain namin last time. Second time pa lang namin kumain ng pho dito. In fairness guys, sobrang sarap nga ng pho dito at nakakatanggal nga siya ng pagod. Ang pinakaayaw ko lang dito guys ay may mga kasama pa siyang celery. Yung celery na parang lasang kinchay. Anyway, ang sarap naman ng lunch namin yan. After nga namin mag-lunch, dinala na naman kami dito sa bilihan. Sa bilihan nga kung saan na naman nabudol si madam. Actually ngayon day 3 pa nga lang siya nag-i-start mamili ng mga pwedeng ipasalubong namin. Meron niyang free taste ng coffee dito. At syempre si madam nabudol na naman siya. Pero masarap naman yung mga kape dito guys. Nakabili nga lang kami ng ibang kape dito at mga candy na rin. Dito nga sa store na to guys, hindi lang kape ang binebenta. Kahit mga mamahaling paintings, bags, ay meron dito. Pero kami, dito lang kami pumunta sa coffee. Kaya ayan, tamang bayad na nga si madam dito. Pero bago nga siya magbayad, tabang compute muna kami. O diba, naka-elevator kami dito kasi sobrang taas nitong building na to. After nga namin mamili dito, bumiyahin na nga kami ulit. Puntahan nga namin yung pinaka-old na pagoda nila dito. Tawagan nila dito guys, Trangkol Pagoda daw. Pero ang ginawa lang namin dito guys, nag-picture-picture at umawra. So parang pahinga na rin namin siya. Hindi na nga kami nakapasok dito guys. Pero yung ibang mga kasama namin, pwedeng pumasok sa loob. Ito nga yung pinaka-famous dito guys, sobrang ganda niya. Dito na nga kami sa Hanoi nito guys ha. Yung malamig na area ay sa Sapa, Vietnam yun. Kaya dito sa Hanoi, ramdam na namin yung medyo mainit. Tsaka medyo pagod na rin kami nung time na to guys kasi medyo mahaba yung biyahe. Kaya tamang pahinga na lang kami sa Gedli bago kami pumunta sa next destination. After nga namin dito ay pumunta na nga kami dun sa next destination guys. Excited nga akong makita to kasi gusto ko talaga yung mga church. Dito nga kami pumunta guys sa St. Joseph Cathedral. Kala ko nga makakapasok kami dito guys. Pero since medyo gabi na nga, eto naka-close na siya. Pero sobrang sarap pa rin sa feeling na nakabdaan kami dito. Tuwang-tuwa nga ako dito guys kasi sa paligid lang nitong church, may mga school kaming nadaanan at nakita ko yung mga estudyante doon. Wala lang, nakakatuwa lang kasi sa palabas ko lang sila nakikita dati. Char. After nga namin mag-pray at mag-picture dito, naglakad-lakad na nga muna kami. Tamang pagutom lang ba kasi magdi-dinner time na, char. Sabi ko nga sa inyo, nagdi-dinner time na pero ito nag-appetizer muna sila guys. Everyday sausage, char. Day 1, day 2, day 3 guys, nagsasausage sila, oh. Wala nga daw tatalo sa sausage ni Mudra dun sa Sapa, Vietnam guys. After nga namin mag-appetizer, syempre dito na nga kami sa aming dinner time. Ito na nga yung nakakatuwang part talaga dito sa tour. Talagang sulit na sulit yung binayad nyo. Super busog ka talaga at quality yung pagkain. Kitang-kita nyo nga dito yung hinain nila guys. Halos hindi na nga magkasya sa table namin. After nga namin mag-dinner, eto nag-check-in na nga kami dito sa The Hanoi Club. Bongga nga talaga dito sa Hanoi Club, meron pa silang pa-welcome drink. Bukod nga dun, winelcome pa nga kami dito na parang artista. O diba, for the my day yan nila. Ito nga yung room namin dito guys, for the bongga. Grabe, tuwang-tuwa talaga ako dito sa Hanoi Club. Wala talaga yung pagod ko ng buong araw. Kaya yan, nag-settle down na kami at nagpahinga. Kinabukasan nga, medyo maaga ako nagising. Kasi super excited nga ako dito sa breakfast buffet. O diba, sobrang bongga dito sa Hanoi Club. Bukod nga sa breakfast buffet, pwede ka pa mag-swimming. Pero syempre, hindi na tayo nag-swimming dyan. Kaya ito, tamang pili na nga kami ng pagkain dito ni madam. Kasi dun sa Sapa, Vietnam, hindi namin na-enjoy yung mga breakfast buffet. Kung mapansin nyo nga sa mga vlogs ko, wala akong video ng breakfast dun. Pero ito guys, sobrang sarap at sobrang saya sa feeling. Ito talaga yung mga nililook forward ko sa mga hotel. Takaw yarn. Sir, in-enjoy ko nga lang dito at nagpa-full tank ako. More on American breakfast nga yung kinain namin dito sa Hanoi Club. Kaya sobrang sarap nga ng kain namin dyan. Anli yarn. Maya-maya nga lang after namin kumain dito, nagbiyahe na nga kami. Ito nga yung video sa stopover. Kasi sabi nga nung tour guide, good coffee daw dito. Syempre, hindi pinalagpas ng mga coffee lover. Coffee lover yarn. Tingnan niyo naman yung coffee nila dito guys. Ang ganda nga, kalahati lang siya. Pero kahit kalahati yan guys, sobrang quality. Ito nga yung next na pinuntahan namin guys, kung paano ina-extract yung mga pearl. And pwede ka nga rin bumili doon ng mga pearl. Pero dahil hindi na kami bumili, hindi na ako masyado nag-video doon. Nung lunchtime nga, ito, papunta na nga kami sa Halong Bay Cruise. Sasakay nga kami dito sa cruise guys. At syempre, dito na rin kami magla-lunch. Nung time na nga na to, ito si madam kinakabahan na. Kasi kung hindi nyo nga may tatanong guys, si madam nga ay sobrang mahihiluhin. Lalo na sa mga alon. Ay, pagkaupo nga namin dito guys, sinerve na agad itong nagsasarapang pagkain. Yun nga lang, si madam hindi masyado nakakain dito guys. Kaya sinubu-usubuan ko na lang siya. Princess,
Precious Yarn. Char. Actually, naisip ko na to na mangyayari to guys. Kasi every time nga na mag-island hopping kami kapag nagta-travel kami ni Madam, lagi siyang nahihilo. Halos di niya nakakain yung mga kasamang meal dun. Ayun na nga, hindi na nga nakakain si Madam. Pero okay lang daw. Ito, tumigil na nga yung bangka. Bangka ba to o barko, Char? Pagkatigil nga, ayan, umaura-aura na nga kami dito. Lumabas na nga ang matatapang, Char. Ganda nga dito sa Halong Bay guys, pero mas maganda pa rin sa Pinas. You know, I love Philippines. Meron pa nga kami pinuntahan dito guys, itong cave nila. Kakaroon nga lang daw kami ng 200 steps pataas. Pero sa sobrang hingal ko, hindi ko na nabilang. Ito nga yung cave nila dito guys. Grabe, sobrang ganda. Akala mo maliit lang siya pero ang laki niya guys. Paikot nga yun at amaze na amaze kami. Lahat nga daw yan ay walang ginawa ang tao. Bukod nga dito sa dinadaanan na inayos lang nila. Tapos lahat nga daw yan ay natural na gawa. O diba, sobrang laki niyan. Ikot-ikot pa nga kami dito at nag-explore talaga. Nakakatawa lang din. At alam mo ang pinaka nagpaganda dito guys? Yung pailaw niya. Kasi alam ko sa Pilipinas meron din namang ganito eh. Di ko lang maalala kung may ilaw din yun, Char. At dahil nga medyo mainit na dito, ayan, tara na nga, lumabas na tayo. So paglabas nga, ito nga yung view. O diba, sobrang ganda din. Tamang lakad-lakad nga kami dito kasi nagaantay na yung bangka namin. Pagkaalis nga sa bangka ay nagbas na naman kami. At syempre gabi na naman nga kaya dito naman tayo pumunta. Sa pinaka-favorite naming lahat, Char. Nakakatuwa nga lang at ang dinner daw namin ngayon ay dinner buffet. Labas pa nga lang nitong place ay sobrang aesthetic na. Pansin ko nga ay medyo social siya. Pagkatingin nga namin sa mga pagkain ay grabe sobrang bongga. Kami nga namin nakain dyan at masasabi lang namin ay quality. Talagang sobrang quality nga ng travel tours na nabook namin dito guys. Hassle-free nga at hindi ka gugutumin. Pagkarating nga namin sa Hanoi Club, sobrang ganda pa rin talaga ng ating hotel guys. Una na nga ako sa hotel guys at sila Madam nga ay may binili pa. Pagkabalik nga nila dito, ang laki ng problema nila guys. Halos hindi naman na magsipagkasya yung mga pinamili nila. O diba, shopping galore yan. O siya guys, comment kayo kung gusto nyo pa i-vlog ko ang last part. Yun lang guys. Thank you for watching. Follow for more. Jumps Red out. Bye!